Pabiling-biling si Haji sa kanyang higaan ng mga oras na iyon nang magpasya siyang tignan ang kanyang cellphone. Napadda siya sa dami ng text messages na nakarating sa kanyang cellphone. Mga mensahe iyon mula sa kanyang ate Sharon. Haji, bunso, baka naman makapasyal ka sandali dito sa bahay. Nakalimutan mo na ba na birthday ko bukas? Bunso, kahit wala ng pansit, basta kumpleto tayo. Bunso, darating nga pala si Dom dito bukas. Dito siya matutulog. Ipapagamit ko sa kanya ang kwarto mo, ha? Iyon ang ikatlong text ng kanyang ate Sharon. Dito na napabalikwas ng bangon si Haji. Inis na tumaas ang kanyang kilay kahit wala naman talaga siyang nakikita. Aba, ang hayop na yun. Sa kwarto ko pa talaga matutulog. Wika ni Haji sa mahinang boses. Nagmamadali niyang tinawagan ang kanyang ate Sharon. Ilang ring pa lang ang nakalilipas ay sinagot na nito agad ang tawag. Hello ate! Ay, Butiki! Haji? Ate, huwag mong papatulugin si Dom sa kwarto ko, ha? Bubugbugin ko ang lalaking yan. Hala siya, ang suplado. Isang gabi lang naman. Tsaka, wala ka naman dito. Kaya, kailangan mo matulog sa kwarto mo para isipin namin na nasa loob ka lang din. Ang OA mo ate, ha? Pupunta ako dyan bukas, kaya wala kang sino mang malignong papapasukin dyan. Talagang humanda siya sa akin. Angil niya, kaya naman tumawa ang kanyang ate Sharon mula sa kabilang linya. Grabe, ang tapang naman ito. Pagdala ka ng kadate mo, ha? Baka ikaw lang ang walang partner pag uwi mo rito. Sige na, inaantok pa ako. Good night na bunso. Wika pa ni ate Sharon at pinutol na kaagad ang tawag mula sa kabilang linya. Napabuntong hininga si Haji. Hindi niya alam kung ano na naman ba ang kailangan sa kanila ni Dom at bumabalik ito sa ate niya. Hindi niya maiwaksi ang galit na nararamdaman niya sa lalaking iyon dahil sa ginawa nitong panluloko sa kanyang kapatid. Ilang beses naglupasay si Sharon sa pagmamakaawa rito, ngunit hindi ito pinakinggan ni Dom at iniwan pa din ang kawawang dalaga. Tapos ngayon, babalik ito sa buhay nila? Aba, sinuswerte yata ang mukong na yun, ah. Bukas na bukas ay humanda sa akin yang si Dom. Bubugbugin ko talaga yan. Mahina niyang banta sa kanatulog. Kinabukasan ay nanginginig pa siyang bumaba sa kotse na sinasakyan niya papauwi sa kanilang bahay. Ang mga kapitbahay nila ay nakikiosyoso. Sinisilip kung bakit may magarang kotse sa harapan ng tahanan nila at kung sino ang sadya. Nang makita nilang bumaba si Haji, ay kanya-kanyang hawi ng kanilang buhok ang mga kadalagahan at mga beki. Ay, hala, si Pogi pala ang laman ng sasakyan. Tili ng isang bakla with matching patalon-talon pa. Hindi mapaghahalataang baklita ang nasabing beki dahil retokado na ang buong katawan nito. Sinigurado niyang mas maalindog pa siya kay Eva. Kaya naman, pinagmamalaki niyang iliyad ang dibdib na hiyang sa injection. Siya ay si Lara. Lara sa gabi, Lando sa umaga. Isang cashier sa 24/7 beauty parlor. Langya, ang gwapo ni Papa Haji! Tila matitigok na wika naman ng isang bakla. Nakabaliktaran ni Lara. Mabalahibo ang buong katawan, macho pero mataba, at sobrang panda. Ito ay si Maria. Maria sa gabi, Mario naman sa umaga. Isang kargador ng mga gulay sa palengke. Tinaasan siya ng kilay ni Lara. Hoy, Mario! Hindi kayo talo, no? Abay, daig mo pa ang pusang nakikipagligawan. Nagsalita ang retokada. Aba, pangit ka pa sa akin kung hindi ka lang nagpaayos kay Dr. Ricky Jello. Nagbabangayan na ang dalawang bading at nagtatalo kung sino ba ang dapat makaangkin kay Haji. Nang bumukas naman ang isang pinto sa kotseng binabaan ni Haji at inalalayan niya ang kasama. Isang 5 inches na stiletto heels
ang unang nakita ng mga ususero. Bulungan at tsismisan agad kung sino at ano ang itsura ng nagmamayari ng sapatos na may mapuputing binti. Nang lumantad naman ang napakaseksing suot nito na hapit sa katawan na itim na cocktail dress. Napanganga na nga ng tuluyan ang mga bakla. Sa isang iglap, ginusto nila maging lalaki. Lalo na nang makita ang napakagandang ayos ni Syra na abot hanggang balikat ang kulay brown at wavy na buhok na may dilaw na highlights. Iisa lang ang bracelet nitong suot, ngunit naghuhumiyaw naman sa kamahalan at pagkaelegante na labis na nagpanganga sa karamihan. Maging sina Aling Sofia, Mang Ricky at Ate Sharon ay nagulat sa kasamang babae ni Haji. Nagmano si Haji sa kamay ng kanyang mga magulang. Nay Sofia, Tatay Ricky, kumusta po kayo rito? Siya nga po pala si Syra, kasamahan ko sa trabaho. Pagpapakilala niya na ikinangiti naman ang malawak ni Syra. Hinawakan ang kamay ng nabiglang si Haji at tinanggap din ang mga kamay ng mga magulang ng binata sa kanagmano. Kitang-kita sa mukha ng dalawang magulang na aprobado sa kanila ang dalaga kung sakali man. Babe, nahiya ka pang ipakilala ako sa mga magulang mo. Akala ko ba, open na tayo sa isa't isa? Well, let me introduce myself again. Nanay Sofia at Tate Ricky, ako po si Syra, girlfriend ni Haji. Literal na napanganga ang lahat sa naging pasabog ni Syra na maging si Dom at Sharon na nasa loob ng bahay ay nakiusyoso na rin. Hala bunso, ang ganda naman ng girlfriend mo. Natutulalang wika pa ni Ate Sharon nang initian kaagad ni Syra sabay abot ng kanyang regalo. Hello Ate Sharon, happy birthday. At nakipagbeso pa rito na mas ikinatulala ng may birthday. Iniabot niya ang regalo na kasing taas ng isang 4 feet na bata na may lapad na 1 metro. Salamat ha. Naku, nag-abala ka pa, future hipag. Wika ni Sharon na pinandilatan kaagad ng mata ni Haji. Pero hindi siya pinansin ng kapatid. Natatarantang pinapasok ni Aling Sofia, sina Haji at Syra. Lalo at dumadami na ang mga tao sa labas na nakikiosyoso sa isang magandang dalagang kasama ni Haji. Naging maayos naman ang takbo ng kaarawan ni Ate Sharon. Kwentuhan at tawanan lang ang naging ganap nila, kaya tuwang-tuwa naman si Haji. Kahit hindi niya inaasahan ang naging pagpapakilala ni Syra sa kanilang dalawa, ay labis din naman siyang natuwa. Hindi niya akalaing magagawa niyang ipagmalaki si Syra ng ganito at napakasaya niyang nakasama ito sa isang mahalagang okasyon para sa kanyang pamilya. Kasundong-kasundo pa ng dalaga ang ate niya. Ang mga magulang niya naman ay labis na ginagalang ng dalaga. Kaya naman kinahapunan, nalungkot ang mga ito nang malamang babalik din siya agad sa trabaho niya. Huwag po kayong mag-alala Nanay Sofia. Magkasama naman kami ni Haji. Bantay sarado ko po siya. Wika ni Syra na ikinatawa ng lahat. Nag-blush naman si Haji at inalalayan ni si Syra na pumasok uli sa kotse. Kagaya ng pagdating nila ay nakiusyoso din ang mga tao sa kanilang pag-alis. Kumaway si Haji at Syra nang umusad na ang sasakyan na minamaneho ng binata. Habang nasa biyahe, nakangiti pa rin si Haji. Kinikilig siya sa kalambingang ipinapakita sa kanya ni Syra. Naisip tuloy niyang kausapin ang dalaga. Tutal silang dalawa na lang naman ang nasa loob ng sasakyan. Say, bakit mo nga pala sinabi na girlfriend kita? Huwag mo sanang masamain ang tanong na ito ha. Curious lang ako. Saglit siyang sinulyapan ni Syra sa rear mirror, saka nagsalita. Gusto kong pagtakpan ang tungkol sa trabaho mo. Kapag nalaman nila na kasama mo ako sa misyon, magtatanong sila sa akin ng paulit-ulit. Kaya, iyon ang pinakamadaling alibay. Kaya tayo magkasama palagi. Ayokong malaman nila na may ginagawa tayong kakaiba at delikadong mga bagay. Naaalala ko sa kanila ang nanay ko.
ang nanay ko na may nalalaman sa pagsupil ni tatay sa mga aswang. Ngunit ginamit siya sa amin ng mga aswang para ibigay sa kanila ang mga bagay na alam nilang naimbento namin na nakakamatay sa kanila. Mga bagay na dapat pinapanatili naming maging sikreto. Kaya naman, huwag mo kaming gayahin, Haji. Namatayan dahil sa kababayaan. Malalim na wika sa kanya ni Syra. Hindi na nagsalita pang muli ang dalaga hanggang sa tuluyan na nga silang dumating sa kanilang tinutuluyan. Ipinarada ni Haji ang kotse sa garahe ng tahanan ni Syra at kaagad na ring bumaba. Nagpasalamat si Haji sa dalaga sa pagsama nito sa kaarawan ng kanyang ate. Kahit papaano ay naging masaya ang kanyang bakanting oras. Kinagabihan ay muling lumabas ang binata at nagtungo sa abandonadong bahay sa tapat ng tahanan nila Rina. Nagmatsyag siya roon. Ngunit wala naman siyang napapansing kakaiba. Tahimik at mukhang hindi pa napapagawi doon ang mga inaabangan niyang tiktik. Muli siyang umuwi sa kanilang bahay at chinik lahat ng CCTV footages. Wala pa namang nahahagip ang kamera niya so far. Bigla siyang nakaramdam ng pagkabagot, kaya naisip niyang maglakad-lakad muna sa labas ng bahay ni Narina. Sinukbit niya ang kamera sa leeg at nagdala ng pangontra. Ang bago niyang pinatuyong bawang na hinaluan niya ng asin. Sinilip niya ang bintana sa kwarto ni Syra. Nakapatay na ito, kaya malamang tulog na ang dalaga. Nilagpasan niya ang bahay ni Syra at nagtuloy sa kabilang kanto. Kagaya sa kanila ay tahimik doon, pero hindi naman tipong wala talagang tao. May nagbabarbecue sa unahan, may tindahan at may mga nagkikwentuhan. May mga magkukumari na nagkakamustahan at mga batang naglalaro sa kalsada. Ibang-iba kaysa sa bahay ni Narina, na 3 lang yata ang bahay mula sa kanila, tapos dead end na sa unahan. Naisip ni Haji na bumili muna ng barbecue. Matapos makabili, ay naisip niyang maglakad-lakad. Nakakatatlong kagat pa lang siya sa kinakain niyang isaw nang may mapansin siya sa mataong parte ng kanyang kinaroroonan. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng babaeng iyon na parang kanina pa nakatitig sa kanya. Kinilabutan si Haji. Sinubukan niyang sundan ang babae nang magsimula itong humakbang papalayo. "Miss, saglit lang!" Tawag niya, ngunit mabilis itong naglakad. Halos hingali na nga siya sa kakahabol rito, hanggang sa bigla na lang siyang sinakal ng kung sino man nang makarating siya sa madilim na bahagi ng kalye. "Sino ka? At bakit mo ako tinatawag?" Angil ng babae na labis nang ikinasindak. Natatandaan niya na kung sino ito, dahil kanina pa niya napapansin na tila ba pamilyar nga ang mukha nito. Ito ang babaeng nakita nila ni Syra sa Marcelos. Ang babaeng masama din ang titig sa kanya. "Bitiwan mo ako!" aniya at nagsimulang magpumiglas. Nang hihinang hinagilap niya ang kanyang kamera at kinuhanan ng larawan ang babae. Hindi niya akalaing sa dinami-rami ng pwede niyang habulin ay ang babaeng ito pa talaga. Binitawan niya siya ng babae at ibinagsak sa lupa. Napaigik siya, ngunit tiniis ang sakit sa takot na baka atakihin siya ng aswang. Ngunit nagulat siya nang basta na lang itong mawala at hindi niya na mahanap. Saan na nagpunta yun? Hindi man niya nakilala ng personal ang binibini. Alam niyang aswang ito. Lalo na at kanina pa niya napapansin ang pagkulo ng kanyang langis na nasa bulsa. Kailangan niya itong mahanap. Hindi niya sigurado kung tik-tik din ba ang nasabing babae, pero kailangan niyang pigilan ang nasabing nilalang na mabiktima ng mga kawawang buntis sa lugar. Matapos ang nangyari sa kanya, ay nagpasya na lang siyang umuwi. Naaasar din siya dahil nasa maalikabok na lupa na ang kanyang biniling barbecue. Iiling-iling na lang siya at mabilis nilisan ang lugar. Kinaumagahan,
Nasa same spot na naman si Rina, sa labas ng bakuran. Naglalakad-lakad ang buntis. Marahil ay nag-e-exercise. Binati ni Haji si Rina at napansing medyo balisa ito. Para bang may dinaramdam na ayaw ipaalam sa iba. Hindi niya tuloy maiwasang mag-alala para rito. Ayaw din naman niya magtanong dahil hindi disenteng tignan na uusisain niya ang babae tungkol sa pagbubuntis nito, gayong hindi naman siya ang asawa. Nasa 8 buwan na ang ipinagbubuntis ni Rina. Ilang saglit pa ay bigla silang nakarinig ng pagkatok sa bahay. Nagtaka si Haji dahil ang sabi naman ni Nanay Tala na wala silang inaasahang bisita. Nakaupo noon sa sofa si Rina at nanonood ng TV. Tatayo na sana ang buntis. Ako na ma, sisilipin ko kung sino. Ay, wag na, ako na ang pupunta. Baka mabati ka pa. Sagot naman ni Aling Tala. Kasalukuyang nagkakape noon si Haji dahil maaga pa naman. Katatapos lang nila mag-usap ni Syra sa cellphone. Pinagpaplanuhan nila ang susunod na hakbang laban sa mga aswang. Nagsuhestyon si Syra na sunugin nila ang lugar ng mga aswang, pero tumanggi si Haji. Delikado nga naman kasi iyon, baka kumalat pa ang apoy. Krimen ang binabalak nitong gawin. Napansin ni Haji na may pinapasok si Nanay Tala, ang midwife, kasama ang kapatid nito. Kay tatalim ng titig nila sa tiyan ni Rina, kaya gayon na lang din ang pagkabog ng dibdib ni Haji. Agaran siya nagtago sa likod ng komedor. Nagmamadali niyang tinawagan si Syra. Ilang ring lang ay sinagot itong muli ng dalaga. Oh, bakit? Nandito sila, yung midwife, tapos yung Divina. 8 buwan na ngayon ni Rina. Kinakabahan ako, baka biktimahin na nila ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala, Haji. Nagpunta sila dyan para magmatsyag at alamin ang setup ng bahay. Ang kailangan mong katakutan ay kapag gumabi na. Sigurado na magbabago kaagad ang anyo ng mga iyan, kahit pa may nakatingin na tao sa kanila. Tumanggi si Haji. Kung ganon, hindi ko iiwanan si Rina. Babantayan ko siya. Okay, ako naman ang magmamatsyag sa labas. Naniniwala ako na may kasama pa silang iba. Pinatay na kagad ni Syra ang linya. Kaya naman, hindi na nakasagot pa si Haji. Inihanda na lang niya ang kanyang kamera at dali-daling sinukbit ang mga pangontra. Lumapit siya sa sofa at nagkunwaring nagbabasa ng dyaryo. Nginitian pa niya si Rina. Hi Rina. Ngumiti naman bilang ganti sa kanya ang buntis. Minuestra nito na may mga kasama siyang midwife at wala namang naging reklamo doon ang binata. Pinakiramdaman niya ang 2 babae. Nakikita niyang tila hindi mapakali ang mga ito habang nakatingin sa tiyan ni Rina. Ang isa naman sa mga babae ay nakabantay sa kanya. May problema ba? Tanong ni Divina nang mapansing pinagmamasdan ni Haji ang ginagawa nito. Wala naman Miss Divina. Napansin ko lang na hindi gawain ng isang midwife yung ginagawa mo. Para kasing iba na ang pagkakatiting nyo sa tiyan ng landlady ko. Cool niya pang pagkakasabi na ikinatawa naman ni Nanay Tala. Nako, tama ang tenant ko. Para kasing iba na ang ginagawa nyo May problema ba mga iha? Tanong ni Aling Tala. Wala naman madam. Wika ni Celsa at tumayo na. Niligpit na ang mga dalang gamit na hindi naman talaga ginamit. Aalis na po kami. Ipatawag nyo na lang ulit kami kapag manganganak na ang pasyente. Tumango lang si Nanay Tala sa kahinatid na ang mga bisita nila sa labas ng bahay. Saka naman nakahinga ng maluwag si Rina at tinawanan ang ginawa ni Haji kanina. Hay, para kang yung kapatid ko, sobrang kulit. Aniya, kaya natawa na din si Haji at nakipagkwentuhan sa babae. Si Aling Tala naman ay pinuri si Haji dahil sa asta nito na mukhang pinoprotektahan din sila. Pagsapit ng gabi ay nagulantang ang lahat nang sumigaw ng pagkalakas-lakas si Rina. Sapo nito ang tiyan
at tila ba kinukuyumos daw sa sobrang sakit. Kinabahan naman si Haji at kaagad tinungo ang kanyang kwarto. Dito siya nagulantang nang makita ang dalawang nilalang sa may bubungan na gumagapang papunta sa kwarto na kinaroroonan ni Rina. Tila ba nasasabik ang mga ito at halos hindi na mapakali. Si Nanay Tala naman ay kinikilabutan din. Ngayon lang nagsabi ang matanda na may langis din pala siyang tinatago at napapansin niyang may mga aswang sa paligid kapag nakikita niyang kumukulo ang langis sa kanyang kwarto. Alam mo, iho, hindi ko talaga matiis ang mga nangyayari. Ito talaga ang dahilan kung bakit kailangan kong bantayan palagi si Rina. Matagal ko nang alam na may umaaligid na mga aswang sa paligid. Kinilabutan si Haji nang mapansin nilang may naglalakad na tila mga paa sa bubungan. Mas mabigat pa sa pusa at tila kumakalmot na animoy galit na galit. Kasabay noon ay ang pag-aalulungan ng mga aso na hindi mapakali sa kanilang napapansin ng mga nilalang sa ibabaw ng bubungan ng bahay ni Rina. Ma! Tawag pa ni Rina sa kanyang biyanan. Hindi niya alam kung ano ang dahilan at bakit hindi mawala-wala ang pagsakit ng kanyang tiyan. Oh, bakit? Ma, mas lalong sumasakit ang tiyan ko. Sabi na nga ba, kailangan na natin ipatawag si Roger. Tumango na lamang si Haji at tinawagan si Saira. Sakto namang pagkasagot ni Saira ng tawag ay nagsisigaw na naman si Rina. Basta na lang nakita ni Haji na inaatake na ng kung anong nilalang ang kawawang buntis. Haji, anong nangyayari? Tanong ni Saira sa kabilang linya, ngunit wala nang sumasagot sa kanya. Wala na siyang choice kundi kumilos na kaagad. Samantala si Haji naman ay matapang na hinarap ang isa sa dalawang aswang na umaatake ngayon sa kawawang buntis. Ako ang harapin nyo, Divina at Celsa. Huwag niyong sasaktan ang taong wala namang ginagawang masama sa inyo. Iwinasiwas niya ang hawak niyang uway na ikinataranta naman ang dalawang aswang. Lingid sa kaalaman ng mga ito ay may ginawa siyang isang pambihirang pangontra mula sa dinikdik na pinatuyong bawang na hinaluan ng asin. Ito ang gagamitin niyang pansaboy sa mga aswang na magtatangkang lumapit sa kanila. Kaagad niyang sinaktan ang dalawang aswang kahit alam niyang hindi niya kakayanin ang mga ito. Unang humarap sa kanya ay si Divina. Mabilis pa sa 4:00 na nagtagisan sila ng lakas. Aswang laban sa tao, kuko laban sa kutsilyo at uway. Sino nga ba ang mananalo? Hindi makapapayag si Haji na makapatay ang mga aswang na ito sa mismong harapan niya. Nagpagulong-gulong sila nang atakihin siya ng aswang. Kinalmot siya nito, kaya gayon na lang ang kanyang pagnanais na masaktan ito at mapuruhan. Umangat sa ere ang nilalang nang magpa siya itong gamitin ang matutulis na kuko para siya mapasuko. Hindi mo ako matatalo, Divina! Oh, talaga? Mukha ka namang mahina eh. At humalakak ng nakakarimarim ang nilalang. Kaya napuno na sa kanyang narinig si Haji. Marahas niyang inatake ang aswang at ginamit ang lahat ng kanyang nalalaman sa pakikipaglaban. Maliban sa pangunguha ng larawan, ay may nalalaman din siya kung papaano makipaglaban ng mano-mano. Ang problema nga lang ay ginagamit niya lang ito sa pagtatanggol sa kanyang sarili. Ngunit sa mga oras na iyon, mukhang magagamit niya na ang mga ito sa pagpatay sa isang masiba na nilalang. Isang tiktik na walang ibang alam kundi ang mambiktima ng inosenteng babae. Sunod-sunod na pagwasiwas ang kanyang ginawa. Halos hindi na siya tumigil hanggang sa magawa niya nang saktan ang aswang. Nahampas niya rin ng uway ang aswang na iyon. Umatungal ito sa labis na sakit. Hindi kayo magtatagumpay sa kasamaan nyo. Kawawang Haji, walang ibang magagawa kundi ang magtiis na lamang sa sakit sa marami naming kalmot. Akala mo ba mapapatay mo kami ng ganun-ganun lang? Nagkakamali ka. At nagtagisa na ng lakas sina Haji at ang aswang na tiktik
Nagpaligsahan sila kung sino ang mabilis umatake at makakapag-iwan ng maraming pinsala. Halos wala nang maibuga si Haji nang ilang beses siyang matamaan at masugatan. Pero sige pa din siya sa laban. Umaasa siya na magagapi niya ang magkapatid na aswang. Naisip niyang isama sa pagtaboy ang holy water na natatandaan niyang nasa kanyang bulsa. Umatungal ang aswang nang makaramdam ng matinding hapdi. Nang makita niyang nagtagumpay siya, ay inulit niya pa ng maraming beses ang kanyang ginawa. Wala itong humpay at pinagsalita ng holy water, maging ang uway, kaya nagtagumpay siyang sugatan ng aswang. Imbis na matakot at magtatakbo, ay hinarap ni Divina si Haji. "Hayop ka!" Sigaw ng aswang at kinalmot si Haji. Ngunit hindi niya nagawang saktan ang binata. Nang makita niyang dumating naman si Saira, kasama ang albularyo. Nakita ni Saira ang muntikan ng pagkasugat ni Haji, ngunit hindi naman ito nagtagumpay. Sa halip ay sinipa niya na ang aswang at inilabas ang kanyang pangontrang abo. Isinaboy ni Saira sa mukha ni Celsa ang abong iyon. Kaagad namang pinuntirya ng albularyo ang buntis na si Rina upang matulungan. Sunod na inatake ni Saira ay si Divina. "Bitawan mo ako, Haji!" Galit niyang wika. Saka naman muling umatake ang aswang. Umatungal si Divina at hindi na nakapanlaban, kaya gayon na lamang ang palahaw ni Celsa na noon ay nagkapaso-paso na ang mukha. "Divina, tumakas na tayo!" Sigaw ni Celsa at mabilis na nagsitalilis ang dalawa papunta sa bintana. Hinihingal na tinulungan ni Saira si Haji at niyakap. "Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Haji, ano? Sumagot ka naman!" Nag-aalala niyang tanong. Nanginginig si Haji at tila ba hindi na kinakaya ang hapdi. Kaya naman inilabas ni Saira ang sarili niyang langis na ginagamit niyang panggamot kapag siya ang nasusugatan sa laban. Ngayon lang siya natakot ng ganito, kaya hindi niya alam kung bakit ganito na lang ang reaksyon niya. Gayon pa man, nagulat siya nang makitang tumawa bigla si Haji. Tinampal niya ang balikat nito. "Aray! Hayop ka! Takot na takot ako para sa kaligtasan mo. Tapos ikaw tatawa-tawa ka lang dyan? Ano, talaga bang nababaliw ka na?" Asik niya kaya napabangon si Haji. "Sorry na. Natutuwa lang ako sa mga nakuha kong shots. Maliban dito sa nakunan ko sa dala kong kamera." Wika ng binata, sabay turo sa isang surveillance camera na nakatago sa may hagdanan. Napasinghap sa labis na gulat si Saira. "Walang hiya ka? Dinamay mo pa ako sa kalukuhan mo?" Wika ni Saira, ngunit niyakap ito ni Haji. "Hayaan mo na. Natutuwa ako sa pinapakita mong pag-aalala sa akin. Akala ko nga boyfriend mo na ako eh." Kinurot siya ni Saira sa tagiliran. "Aba, at talagang sinusubukan mo ako ha?" Tumawa lang si Haji. Naging maayos din naman ang lagay ni Rina matapos bigyan ng albularyo ng mga tamang pangontra. Pinaimbestigahan ang dalawang midwife na pumunta sa bahay nila at napagtantong wala naman daw talagang Divina at Celsa o Alona na nakarehistro bilang stay-in midwife sa sentro. Inabisuhan sila ng pulis na mag-iingat na sa susunod at mabuti na lang talaga at may iba pang taong nakatulong sa kanila. Natapos din ang 3 buwang assignment ni Haji. Nagpaalam na siya kina Rina at Nanay Tala na walang katapusan ang pasasalamat sa kanilang ginawa. "Bakit aalis ka na agad, Haji? Natatakot ka ba na baka bumalik ang mga aswang na iyon?" "Hindi na babalik ang mga iyon. Natakot na yun sa inyo eh." "Nako, hindi naman po sa ganun, Nanay Tala. Kailangan ko lang po talaga umalis. Kasi tapos na ang 3 months project ko sa lugar na ito. Sa ibang bayan naman po ako pupunta para makapagsulat pa." Pagpapaliwanag ni Haji, kumpleto ang nakuha niyang larawan at mga detalye ng 3 babaeng tiktik. Naipadala niya na through email ang mga video footages
Pero ang mga larawan ay naprint niya na sa tulong ni Syra. Isa pa, ang babaeng ito na hindi niya maintindihan kung bakit sa kabila ng pagiging bipolar nito ay nagiging malambing na din sa kanya sa katagalan. Nagpapasalamat na din siya at naroon palagi ang dalaga. Kung nagkataong wala ito, ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Malamang nangangapa siya sa dilim at walang kaalam-alam sa mga bagay na sadyang mahirap paniwalaan at hindi basta nakikita ng normal na mga mata. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 8. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.